told Bea Secosana to send it to me. Again, Bea Secosana said, "Hi Tita, Bea Alonso asked for a favor if you can message her guests and Amanda, the wedding coordinator na din daw po. This is what she wants to say." Showbiz Kachika TV. Hello mga kachika! Usap-usapan nga ngayon sa social media ang very successful collaboration expedition nga ng BLK Cosmetics at Bosch Manila na ginanap nga sa China na pinagtatampukan nga nila Ann Curtis at Bea Alonso. After nga ng ilang araw nilang pananatili sa China ay nakabalik na nga sila dito sa Pilipinas. At sa pagbabalik nga ni Bea Alonso dito sa Pilipinas ay may malaki nga siyang issue na namang kinakaharap. Ito nga ay matapos magsalita ng kanyang dating manager na si Shirley Kwan patungkol nga sa kanyang canceled wedding last May 2026 na supposed to be ay gaganapin nga sa Spain. Nagkaroon nga siya ng press conference kung saan ibinahagi nga niya sa mga netizens ang totoong nangyari na hindi nga daw siya ang may kasalanan kung bakit nga daw hindi natuloy ang kasal ni Bea at ni Vincent Ko sa Spain. Wala raw siyang kinalaman sa mga personal decisions ni Bea Alonso at ng asawa nito na si Vincent Go. Kahit nga daw siya ay nagulat kung bakit daw bigla ang kinancel ni Bea ang kanyang malalapit na kasal noong May, which is May 8 lang daw sinabi nga sa kanya. At ang masakit pa daw nito, hindi raw mismo sa kanya sinabi dahil pinadaan pa nga daw ang message na ito sa business partner ni Bea na si Bea Secosana, kung saan napakarami na nga daw mga guests ang lumipad sa Spain para sa kasal sana ng dalawa. Katulad na nga lang ng mga BFF nga ni Bea na sila Beatrice So at Dimples Romana. Ibinahagi nga din niya ang mismong text message ni Bea Secosana sa kanya that time na pinapakancel na nga ang kasal at ipaalam nga daw ito sa kanyang mga guests. Which is hindi nga daw niya alam kung paano siya magsisimula na ipa-inform ang mga guests dahil ang mga ito nga ay nagsilipad na sa Spain. Ayaw na nga daw sana magsalita ni Shirley Kwan patungkol sa mga issue na ganito, pero sa araw-araw nga daw ay lagi nga daw siyang iniipit sa mga bagay-bagay na issue patungkol nga daw kay Bea Alonso. Sa lahat nga daw ng mga negative na balita at aberya patungkol kay Bea Alonso, lagi nga daw ang nasisisi ay ang kanyang manager na si Shirley Kwan, which is wala naman daw siyang kinalaman sa mga ito. At last August 11 nga daw ay nag-resign na raw siya as manager ni Bea Alonso dahil napapagod na rin daw siya sa mga ganitong issue. Sa ngayon nga ay wala pang pahayag si Bea Alonso patungkol nga sa pasabog na ito ng kanyang dating manager na si Shirley Kwan. Ang sabi naman ng mga netizens, sana naman daw ay hindi na nagsalita ng ganito ang kanyang ex-manager na si SK. Total naman daw ay happily married na nga daw si Bea Alonso sa kanyang asawa na si Vincent Ko. Pero ang sabi naman ni SK kung bakit siya nagsalita ay gusto daw niyang malinis ang kanyang pangalan. Halika at panoorin natin ng ilan sa mga video clips ganap na kanyang ibinahagi sa kanyang social media account. Daw ang reason or culprit, whatever they call it, or the meddler, kaya na-cancel yung wedding in Spain. Immediately when I saw it, I called Bea. I said, "Bea, what's this?" Tapos I don't know. And I said, "We both know the truth, right?" And sabi niya agad sa akin, "Please, SK, promise me you won't say anything." Kasi ayoko na lumaki pa. And syempre pagbibigyan mo yung alaga ko, heartbroken at that time, you know, you try to accommodate her wishes kasi ayaw niya sigurong lumaki na. So talaga I kept quiet, but ayaw tumigil, lalo akong, dahil hindi ako sumasagot, lalo akong tinitira, and patindi na ng patindi. Because I promised her, I kept quiet. Okay? In other words, she did not allow me to defend myself. I didn't take it against her because at that time, that's how she felt, and I respected that. So, logic tells you, gusto ko yung kasal. Diba? Bakit ako lumipad na ahead of time? Ang ginawa kong flight is from Manila to LA. Kasi from LA, I fly to Madrid. Ayoko talagang dumaan ng Middle East. In LA. Okay? Di ko alam anong nangyayari dito. One day, I received a text from her business partner, Bea Secosana. Okay? And she told me, "I'll read it to you." Resibo ko to. Oh,
This is from Bea Secosan. When was this? I want to give you the date. Friday, 8th of May. I don't know if this is the date in LA or the date here. Hindi ko na alam, nag-change pa yung date. Anyway, hi tita, Bea asked for a favor if you can message her guests and Amanda, the wedding coordinator, na din daw po. This is what she wants to say. She composed the whole message, okay, to send to the guests, her guests. Bea herself. She told Bea Secosana to send it to me. Again, Bea Secosana said, hi tita, Bea Alonso asked for a favor if you can message her guests and Amanda, the wedding coordinator na din daw po. This is what she wants to say. The start of her message. I'm messaging on behalf, kumalat na to. This is not a surprise. It's all over. I'm messaging on behalf of Bea. As if ako yung nag-text, right? We sincerely apologize for the sudden notice, but unfortunately, the wedding has been cancelled. We understand that many of you made time, effort, and arrangements to celebrate this special day with them, and we are truly sorry for the inconvenience and disappointment this may cause. Bea is currently on a flight right now, but she wrote it. But she will personally reach out and message everyone as soon as she lands. We kindly ask for your understanding and prayers for her during this difficult time. Thank you so much for your understanding. Can you imagine the stress I felt right away? I even texted Bess. Of course, I had the reaction. Bea, totoo ba to? I mean, yes, tita. And where is she? I want to talk to her. I want to confirm. She's on a plane. She's on her way to London. Ako naman, should I delay this? But people are already flying. This is the 8th of May. People are already flying. Nakakaawa naman because I know how much it costs to buy those tickets. So I'm that considerate, in a way. Kailangan na itong padala. So, my next dilemma, should I put my name? Or should I send it as is? If I send it as is, people might think it's a prank and it will be all over the social media again. This is not supposed to be taken as a joke. This is a serious matter. And kami mga manager, pag hiningan kami ng tulong ng mga artist, we are there to help. Especially in this kind of situation. Let them be happy. Ayoko nga mag-ikot na bida. But anyways, I will just let you know, kung kinausap ko si Bea, when I resigned last August 11, ako sabi ko, Bea, I just wanna make it clear. Malinaw naman tayo, di ba, na ako ba nagpa-cancel nung kasal nyo? Sabi, no, hindi. Sabi niya, okay, I'll go further pa. At any time, kahit pabiro, even in jest, did I tell you to cancel the wedding? Baka nakalimutan ko lang. Sabi niya, no, never. Okay, malinaw yan. Meron akong resibo. Kung gusto nyo malaman, I can prove na hindi ako kasali dyan. Okay? Ang tanong, yung mga nagpapalabas na kasalanan ko, ako yung nagpa-cancel, maglabas sila ng resibo. Kasi ako kaya ko maglabas. Alright, so... Anong masasabi niyo mga kachika? Just comment down below. And please don't forget to subscribe. Thank you!